So But ipapatawag niyo si Saldico, may balak din kayong ipatawag si Orly Gutesa and the 18 former soldiers. So tuloy na yon kung sakasakali na Yes, but with, itutuloy niyo yung yeah. sigurado na yon, ha? Yes, but with leave of court, of course. Kasi pag na-surrender na siya sa Philippine authorities, he will be under the legal Yes. custody of the same Digan Bayan. Hindi naman pwede Yeah. makapag-agawan kami ng custody kasi Yeah. mas i-respect, even assuming Yeah. na mayroong warrant of arrest, si Saldico from the Blue Ribbon Committee o from the Senate, kasi sa ngayon, show cause order pa lang yung issue namin eh. Dahil nung last January, when we invited him, hindi siya sumipot along with Orly Gutesa. Pero dahil mayroong Supreme Court ruling na hindi po pwede yung indirect contempt nang walang show cause order o explanation doon sa tao para ipaliwanag ba't hindi sila nakarating. Kaya minabuti namin na ando kami sa medyo cautious na i-show cause order muna natin. Pag hindi satisfactory yung explanation, then pwedeng i-decide ng committee, pagbutuhan doon, issuehan siya ng warrant of arrest o i-cite for contempt. So hindi pa nangyari yon. Now, moving forward, halimbawa nandito na siya, meron ng leave of court, ang nasabi ko noon, i-resume ko lang yung hearing kung even simultaneously, may report out ko na o may sponsor ko na yung partial committee report by way of 9 signatures. No? Dahil yung majority Yes. of 17 regular members is 9. So without the required number of signatures para ma-report out yung committee report, yung partial, sinabi ko na suspended na muna. So, confident naman ako kasi sa ngayon, 6 na kami nakapirma doon. So 3 na lang yung required signatures para ma-file na sa Bills and Index at may report out, may sponsor ko, mag-debate na kami, mag-interpellation, mag-amend, mag-adapt. safe to say yung paghuli kay Zaldico is not gonna affect your partial report? Or will you wait to have another hearing? Kasi nasabi ko na yun kailangan ma-report out bago ko i-resume yung mga hearing. At sabi ko nga, kung sakali magre-resume ng hearing, kasi interconnected, saka related naman yung testimonya ng sinasabing ex-soldiers at saka si Orly Gutesa, pwede silang pagsabay-sabay yung tatlong grupo na yon, Saldico, Gutesa, at saka ng ex-soldiers sa isang pagdinig para magkakomprontahan na, magkaalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi remember, si Saldico, humarap siya pero Facebook wala man lang affidavit via apostille, kasi meron tayong apostille agreement with most of the Schengen countries like Portugal. So nung nag-avail siya ng apostille doon sa kanyang notary public sa ibang bansa, not even in Portugal, di ba? Pumunta pa siya yata ng Austria or somewhere else. Ginamit niya yun sa petition niya sa Supreme Court. Hindi kung nagsabit siya ng affidavit sa Blue Ribbon Committee at nag-invoke siya ng apostille agreement, then valid yung kanyang affidavit na siya nandit. But just the same, kailangan i-confront siya ng mga magtatanong. Kung wala siya rito, paano siya tatanungin kung basta affidavit lang ang pinadala niya? On the other hand, Facebook post yung kanyang ginawa, nag-video message siya, walang value yon, walang evidentiary value whatsoever kasi nga, self-serving yon. Kasi hindi man lang siya nagpunta sa embassy para pagpa-authenticate at doon siya mag-take ng oath na totoo yung kanya sinasabi.